Good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, mag-share po ako guys ng mga iba't ibang paraan po na akin pong ginagawa dito sa ating mga succulent, lalo na po pag ganito na pong sitwasyon na medyo maulan dito sa ating area. So, heto po yung ating mga leaf propagation. So, yan po ang first step na ginagawa ko guys. Yung pagtatanggal po ng mga mushy leaves sa ating mga leaf propagation dahil ayan na ano siya guys, nabasa po ito ng ulan dito na area, and then ayan at medyo na damage po yung ibang dahon ng ating leaf propagation, pero okay lang yan guys. Then dito naman po sa ating mga stable na mga halaman na yan, at tanggalin po natin yung mga dry leaves dahil dyan po namumugad yung mga dyan po namumugaran yung mga mealybugs at saka langgam. So ayan, at maintain po natin yung kagandahan ng ating mga succulent sa paparaan po ng pagtatanggal po ng mga lantang dahon. So update po sa ating weather. So ayan, medyo makulimlim at saka cloudy pa rin po dito sa ating location. Ayan guys, para maiwasan po nating masiraan ng mga halaman. So ayan, at lilinisan po natin yung ating mga succulent guys sa pamamagitan po ng pagtanggal ng mga dahon. So ito na po yung ating blue cloud. So ayan siya guys, napakaganda at saka napakatibay po ng kanyang dahon. And then ito po yung example ng siya guys, mushy na mga dahon. Then ayan, iniwan ko lang po siya ng ganyan, ayan, at nagsitubuan na po yung mga dahon ng ating Darly Sunshine. So ayan guys, ganyan lang po kasimple yung ginagawa ko sa ating mga succulent. And then update po sa kanila, ayan, at medyo okay na po yung ating mga succulent. Medyo bumabalik na po yung kulay at medyo nawawala na po yung pagkaputla ng ating mga succulents. Ayan, at nakakuha po tayo ng dry leaf dito sa ating mahogany. So ayan na guys yung ating mga free succulent from Benguet. So ayan, medyo ayan, nakakuha tayo ng mushy leaves or leaf dito sa ating bagong leaf propagation. Ayan guys, at itong ating free galing po sa ating seller ay ayan. Okay na po yung ganyang guys, meron na silang mga dry leaf dahil ayan, I'm sure na medyo na po sila, meron na pong lumalabas na roots sa ating mga succulent dahil dyan po kumukuha ng water yung ating mga mga bagong tanim na mga halaman guys. Pag meron na pong dry leaf, ayan, okay na po, medyo stable na po yung ating mga halaman. Iwasan lang po nating magkamashi yung ating mga bagong tanim na mga halaman guys. So kaya po tayo naglagay ng plastic cover para protection po sa ating mga succulents. So ayan, at medyo marami-rami pong dry leaf na atin pong nakita dito sa ating mga succulent. Heto po sila guys ay hindi pa po natin nadiligan. Hindi ko pa po sila in-expose talaga sa ulanan dahil gusto ko pa pong ma-dry totally yung kanilang soil. So ayan po yung ating napakagandang Monroe at saka Orion. Ayan guys, napakakapal po ng farina ng ating Monroe. At saka gusto ko ring pakapalin pa yung mga farina ng ating mga succulent para ayan guys, at lumabas talaga yung kulay ng ating mga succulent. So ito na guys yung ating mga propagation to, leaf propagation na moonstone at saka moonstone. Ayan, at medyo dry po yung kanyang soil. Heto na po yung napungus natin na Pseudomodolphiae. So ayan na guys, medyo okay na siya at meron na pong bagong dahon na lumalabas. And then update sa ating Harry Watson, okay na siya guys. Ayan yung ating pretty in pink na napakaganda. Ayan yung ating Harry Watson.
Ayan, meron lang isang succulent na nawala. Maalam yung ating rose cabbage, guys. Hirap talaga ako sa pag-alaga sa ating rose cabbage. Talagang napakaselan po niyang succulent. So ayan guys, yung ating meron tayong pasyente. Meron na naman tayong pasyente at ayan guys yung ating rippling water. So ayan siya at buti na lang po ay naagapan ko po itong ating rippling water dahil ayan at siya guys yung dinapuan po siya ng sakit. Hindi naman sakit. Parang lang, namilibag. Nadapuan po siya ng milibag. Ayan at nagkalagnat. Nagkasakit yung ating halaman. Ayan at medyo naagapan po natin. Ayan at ang ginagawa ko po dito ay naglalagay lang po ako ng yung solution na merong detergent powder. Yan lang po ang ko. Nilagay ko sa kanya yan at medyo na-dry na po yung kanyang mga dahon. So okay na po yan. And then heto din yung ating crested na Nevada na kinain po ng mga uod. Ayan guys, at saka ni-uproot ko na po siya. Ayan, at okay naman po yung kaniyang stem. Sobrang ganda po ng kaniyang stem. Ayan, at tinanggalan ko po siya ng old na roots. Ayan, at medyo na siya. Okay na siya guys. Ayan, wala na siyang sirang dahon. Medyo start na pong mag-dry yung kaniyang mga old na dahon. So ayan yung update sa ating mga to sila dito guys, propagation. Ayan, at medyo okay naman po yung ating mga succulent. Medyo bumabalik na po yung farina ng ating mga halaman guys. So yun yung gusto kong palabasin sa kanila, yung lumabas po yung kanilang mga farina. Ayan. At hindi ko po sila diniligan pa. So gusto kong i-dry talaga. Sobrang dry talaga ng kanilang soil para magiging okay po yung ating mga halaman. And then heto po yung ating mga bagong halaman dito sa itaas ng ating vertical wall. So heto po yung ating crested moonstone, crested to siya guys, yung black gymnocalcium. So ayan siya guys. Meron tayong tatlo na crested and then yung ating mga little succulent na ayan guys, ayan sila at okay naman po yung ating mga succulent. So wala pa itong dilig. Hindi ko pa sila didiligan dahil wala pa silang mga ugat. So ayan, at okay naman po yung ating mga succulent guys. Medyo shiny yung kanilang mga dahon. Ayan. At dito naman po sa kanilang area ay wala pa pong araw. And then yung ating mga succulent na nakalagay sa ating hanging pot. So ayan sila guys. At happy ako sa kanila ngayon dahil ayan at medyo okay na. Hindi po sila nabasa ng ulan ngayon guys dahil ayan at wala na pong hindi po malakas yung ulan dito sa amin ngayon. Medyo lang siya, ambon-ambon. Ayan yung update sa ating Fred Ives at siya meron na siyang roots guys. And then ayan at stable na po yung ating cuttings propagation na Fred Ives. So ayan guys. And then ayan at nakita ko po yung yung progress ng ating mga crested moonstone. Ayan guys at medyo kumakapal po yung dahon ng ating crested moonstone. So ayan guys yung ating Fred Ives na ang dami ng roots. So ayan at medyo okay na siya dyan. Ayan siya guys. Ayan. And then yung ating napakagandang crested moonstone. So ayan guys at medyo kumapal po yung dahon ng ating crested. Heto yung gusto kong makitang kulay ng ating mga crested. Medyo siya guys, bluish, yellow, orange color na ang daming farina. Ayan at hindi po sila nabasa ng ulan. Ayan ang gusto ko talaga na kulay ng ating ayan. Medyo
merong mga naglalarong bata. Ayan guys, yung sitwasyon po dito sa ating area. Yan, at ayan, okay naman po yan, ganyan. So, ayan na po guys yung ating mga halaman. Ayan, medyo kumapal guys yung mga dahon ng ating crested moonstone. So, ayan guys, at hindi na po ako hindi na po ako nakakuha masyado ng mga yung dahon na guys, parang may fungus. Ayan, at ang nakukuha ko po ay mostly dry leaf. Ayan, okay na po, at buti na lang po at nilagyan po natin ng plastic cover itong ating mga succulent, dahil pag lagi po silang basa guys ay ang daming pong dahon na merong mga fungus. Ayan, at okay na po yung ating isa pang dito, cuttings propagation. So ayan guys, yung ating to siya, flat moonstone ba? Siya, okay na, and then ayan, at medyo lumalabas na po yung farina ng ating mga succulents. So ayan guys, medyo white yung kulay niya, ang ganda. Ang gandang tingnan pag yung mga halaman mo ay merong iba't ibang kulay. Hindi lang sila colorful, basta lang siya, meron kang nakikitang white, cream, avocado cream, orange, yellow. So, ayan guys, medyo okay silang tingnan. So, ayan, at hindi na sila, pale green. Ayan yung ating, mga sedum, and then yung ating mga free na succulent from Benguet. So, ayan sila guys. Mostly, na sila, parang avocado cream. Diba? Avocado cream na may pagka yellow green. Ayan yung update sa ating weather. Ayan guys, makulimlim na. Meron pang ambon-ambon, konti lang. Ayan yung ating mga succulent, and then yung ating mga ornamental plants. So dito ko nilagay yung ating calathea guys, para maulanan siya. Yan, at medyo gumanda po yung ating calathea, and then yung ating mga aglonema dito sa ibaba ng ating vertical wall. So ayan guys yung ating mga free succulents. So ayan, at medyo okay na po. Kahapon po ay po ako, nilagyan ko po sila ng plastic cover dahil ayan, at medyo maulan po kahapon, and then ngayon ay tinanggalan ko po. Ayan yung ating bagong free na Tito Ban. So ayan guys, at medyo okay na sila. Yung ating Aurora, buti na lang hindi siya nang lagas. At hindi ko pa sila binigyan ng water, pero okay naman po yan, at medyo medyo busog pa yung mga natin, succulents. So ayan sila guys, andyan yung ating mga halaman dito sa ating vertical wall. So ayan sila guys, at merong bata na dumaan. Ayan yung ating Harry Watson na na siya, medyo tumatayo na siya guys. Ayan, at ilang araw na na-cover siya, talagang namutla po yung ating mga halaman. So ayan sila, and then yung ating pink sabiana na medyo okay na rin, medyo tumayo na siya. And then yung ating mga aglonema dito na section ay hindi ko po binigyan ng water para hindi po sila ma-overwater. So ayan yung ating mga guys, morning glory, morning glory, ay hindi, nakalimutan ko yung pangalan, basta meron siyang morning beauty. Ayan guys, at medyo maganda na siya. And then yung ating cat's claw ay hindi pa po ganun kaganda yung kanyang kulay, pero ang tip niya ay medyo red pa rin. And then yung ating dito talaga si Hercules ay hindi pa po maganda. Ayan ang ating Cupid at saka Debbie ay medyo lumaki na sila guys. Ayan, at medyo nawala po yung kanilang kulay. And then okay lang yan. At ayan po yung ating mga halaman dito sa
hanging pot din dito sa kabilang side ay medyo malalaki na po yung ating flapjack at makapal na po yung kanilang farina guys. Then yung ating mga kalanchoy, walking kalanchoy, ayan, at medyo green. And then yung ating Jocelyn's Joyce, ito po yung ating mother plant na Jocelyn's Joyce guys. At hindi pa po ako nakapagbigay sa kanya ng water. So, ayan yung kulay ng ating halaman. And then, yung ating mga free from Ma'am Maymay. So, ayan sila guys. Medyo ano na sila ha. Dry na ang kanilang mga dahon. So, siguro, pag meron na tayo nakitang roots ay bibigyan na po natin sila ng water. And then yung aking euphorbia section, ayan sila guys. And then ito po yung update sa ating napakagandang string of hearts. Ayan guys, at medyo ano na siya, trailing na siya guys. Ang bilis po ng progress dito sa ating string of hearts. So ayan, at medyo lumalabas na po sila sa ating pot. So, ayan guys, napakadali po niyang lumaki. Mabilis po siyang tumaas yung kanyang, guys, o yung kanyang stem. And then, ngayon ay magbibigay po ako sa kanya ng water. So, hindi ko po babasain yung pinakapuno po ng ating halaman. So, ganito lang po ako magdilig sa ating string of hearts. Dito lang po sa gilid. Ayan lang. Ganyan lang po guys yung ginagawa ko. Yung pagbibigay ko po ng water dito sa ating string of hearts, hindi ko po binabasa yung pinakapuno dahil meron po yang bulb. Pag binasa po natin yan at hindi po siya mabigyan ng tamang sikat ng araw, so baka siya magka-root rot or masira po yung bulb ng ating string of hearts. So ayan guys, yung update sa ating mga succulent from Benguet. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panunood dito sa ating YouTube channel at gusto ko pong magpasalamat sa ating mga bagong subscribers at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe at kung gustong-gusto nyo po ang ganitong topic, please do subscribe sa ating YouTube channel and don't forget to hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod nating video.